Ibod natin ang NATO Summit sa Ankara kasama ang ating unang panauhin ang mamamahayag at internasyonal na komentarista na si Alexei Pechi. Alexei, magandang araw. Magandang araw, ikinagagalak kong bumati sa inyo. Ganon din sa inyo, Alexei. Ano ang naging pangunahing resulta ng NATO mula sa summit sa Ankara? Sa palagay mo ba, naging summit ito ng pagkakaisa, determinasyon o gaya ng BBC, summit ng magkahalong damdamin? Para sa akin, ito ay summit ng halo-halong damdamin pero mas nanghingibabaw ang positibo lalo na para sa Europa. Dahil sa summit na ito, parang si Donald Trump, ang presidente ng Amerika, ay sa wakas naging kung sino talaga ang gusto niyang maging. Nagbiro pa siya. Sabi niya, ako daw ang boss dito. Naalala mo yung biro niya sa G7 Summit? Ngayon, pareho pa rin ang sitwasyon dahil kinuha na ng Europa ang responsibilidad sa sariling depensa. Wala nang nagtatago nito. Ang mga Europeo ay gumagawa ng sariling budget sa depensa at muling pinapaandar ang industriyang militar nila. At ang mga Amerikano ay medyo nasa isang tabi na sa lahat ng ito. Ibig sabihin, kahit paano, napananatili pa rin ng mga Amerikano ang payong nuklear nila sa Europa pero hindi na ito lubos. Pansinin, nagsimula na ang direktang negosasyon ng Pransya at Polonya. Sa wakas, narating na nila ito. Direktang negosasyon tungkol sa posibilidad na ang Pransya ay magbigay ng proteksyon gamit ang kanilang payong nuklear sa Polonya. Ayan, ibig sabihin sa prinsipyo, pagkakaisa. Nakita ko ang pagkakaisa sa loob ng Europa at Canada. Kung babasahin ninyo ang pinal na komunike, pagdating sa Ukraine, malinaw na inilalagay doon ang pondo. 140 bilyong euro. Sa tingin ko, ito ang unang beses na narinig na ang halaga ng tulong mula sa NATO ay inilagay mismo sa euro. Ibig sabihin, isinulat na 140 bilyong euro para sa 2 taon na ilalaan ng Europa at Canada. Ang papel ng Estados Unidos, masasabi ko, ay huwag makialam. Noon gusto ni Trump maging tagapamagitan o negosyador sa digmaang ito. Hindi ito masyadong nagtagumpay. Sinubukan ni Trump na itulak ang Ukraine sa kung anuman, sinubukan niya itong gipitin, ngunit hindi ito nagtagumpay. Para sa akin, ang pangunahing resulta ng summit para sa Ukraine at Europa ay natigil na ang panghihimasok ni Trump. Ganito ko ito ilalarawan. Sa pagtatapos ng summit, muli siyang nagbantang alisin ang lahat ng tropa sa Europa, binanggit ulit ang Greenland at sa di malamang dahilan, tinira na naman niya ang Espanya. Sabihin na lang natin, susubukan kong ipaliwanag ito ng maayos. Matagal na pinigilan ng Amerikanong presidente ang sarili niya at pagkatapos ay bigla na lang siyang napikon at muling nagsimula ng parehong retorika. Kasi kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya kayang alisin lahat ng tropa mula Europa. May desisyon ng Kongreso noong taong 25 kung saan malinaw na nakasaad na hindi niya pwedeng bawasan ang bilang ng mga sundalong Amerikano sa Europa sa ibaba ng 76,000. Oo, hindi niya matalikuran ang payong nuklear. Naresolba na ang issue sa Tomahawk para sa Alemanya. Ngayon, mismo mga Aleman ang bumibili ng misal, hindi na Amerikano ang naglalagay nito. Ang kwento tungkol sa Espanya ay natapos sa sigaw at paninita ni Lolo Trump at sa huli, tungkol sa kalakalan, sinabi niya, putulin na natin ang kalakalan sa Espanya. Pero pagbalik niya sa Washington, sinabi niya, hindi naman natin masyadong pinapahalagahan ng mga Espanyol, pero pinapataas naman nila ang gasto sa depensa, kaya hindi na natin puputulin ang kalakalan. Sunod, ang issue ng Greenland. Paalala lang, nagsimula ito noong unang termino ni Trump bilang presidente. Kung babalikan ninyo, pareho lang din ang sinasabi niya noon. Pare-pareho lang talaga. Natapos ito na wala namang nangyari, kaya ito ang kinalabasan na alala niya ulit ito. Kaya masasabi ko na malaking plus, malaking benepisyo ito para sa Europa sa summit na ito. Malaking plus din ang Ankara, Turkey sa wakas. Masasabi nating ganap ng naging malinaw na taga-suporta ng Ukraine. Malinaw talaga. Isang malinaw na piraso ng puzzle sa arkitektura ng seguridad ng buong Europa. Hindi na ito itinatago ni Erdogan. Malinaw niyang pinipili ang panig niya. Itong pagpapalit ng S-400 sa F-35 ay isang napakagandang palatandaan na ang mga sandata ng Russia at ang ugnayan sa Russia ay hindi na ganoon kahalaga para kailanganin pang panghawakan ito. Naiintindihan ni Erdogan na mas kapaki-pakinabang na ngayon, o mas tama, mas kapaki-pakinabang kay Putin na panatilihin ni Erdogan kahit papaano ang ugnayan niya sa Moscow. Hindi na tulad dati, mga 10 taon nang nakalipas na si Erdogan ay lumalapit sa Moscow at Kanluran, pinipili niya noon ang pagiging multipolar. Ginawang tulay niya ang sarili niya sa Kanluran at Moscow, pero ngayon alam niyang si Putin na ang mas nangangailangan nito. Kaya lumalapit siya kay Trump at sinusuportahan ang mga ideya nito.
Sa madaling sabi, mas nakikita ko ang positibong epekto ng summit na ito para sa Europa. At ito Alexei, ang hindi pang hihimasok mula sa Estados Unidos. Hindi mo ba napansin na sa summit na ito ay parang umusa tayo ng isang hakbang mula sa simpleng hindi pang hihimasok? May lisensya para sa Patriot, suporta sa long-range na atake at ayon sa interpretasyon ng iba, sinabi ni Rubio na halos tutulong na tayo. Pero mukhang maling pagsasalin lang yon. Pagkatapos, ang pagsasara ng himpapawid para sa seguridad ay mas mukhang tulong na. Bakit ko sinasabi na umatras siya at di na nakikialam? Napag-usapan na natin yan dati sa mga programa, may ganong konsepto. NATO 3.0 ay unang ipinakilala ni Mark Rubio noong kampanya ni Donald Trump at kamakailan ay muling binanggit ni Mark Rutte na kumbaga mas malakas na Europa sa loob ng mas malakas na NATO. Kapag sinabi kong ganito ang paglapit ni Trump, hindi siya nakikialam, ibig kong sabihin ay hindi siya humahadlang, bagkus nagbibigay ng kagamitan. Pansinin ninyo, ang pondo ay zero at ginagawa nilang lahat para bawasan ang kanilang paggastos para sa depensa ng Europa. Pero sa parehong panahon, binibigyan nila ng mga kagamitan ang Europa. Ganon din ang lisensya sa paggawa ng Patriot, diretsahan niyang sinabi. Para di kayo magreklamo na kulang ang binigay namin, kunin nyo ang lisensya. Kayo na gumawa, di na kami makikialam. Ganoon din ang nangyari sa mga issue ng lisensya na nakuha ng Alemanya. Mas naunang nakuha ng Alemanya ang lisensya ng Patriot pero matagal bago gumawa ng missile. Bakit? Nakakatawa talaga ang sitwasyon. Ang problema ay hindi dahil wala silang kapasidad sa produksyon doon, kundi dahil walang mga order. Doon talaga nagkaproblema dahil nauuna ang mga Amerikano, isinulat sa kondisyon na sila muna ang magpuproduce at magbenta, saka pa lang tayo, walang order. Ngayon, Alemanya na ang gagawa. Marami ang nagsasabing magkakaroon ng sariling produksyon ng Patriot sa Ukraine, siguro mga 2 o 3 taon pa. Maaring mas mabilis pa ito, pero sigurado ang Alemanya ay gagamit ng sariling kapasidad para gumawa ng Patriot missiles para sa Ukraine habang inaayos pa ng Ukraine ang produksyon nila. Ang punto rito ay wag na makialam, kaya ako sinabing si Trump nakuha ang papel na gusto ng boss. Nagbibigay siya ng kagamitan at sinasabi, kayo na ang bahala sa depensa. Sumang-ayon ang mga Europeo at tinanggap ang mga patakaran ng laro. Kinuha nila ang mga kagamitan na Amerikano at ginagamit sa trabaho. Pansinin ninyo, halimbawa, itong mga eroplanong pang-radar na pang-maagang babala. Ito ang AWACS na ginagamit ng buong NATO, palaging Amerikano ang mga ito. Mga eroplano ito ng Boeing. Ano ang inihayag sa summit ng NATO? Na ang Europa ay umorder ng 10 bagong eroplano mula sa Sweden sa kumpanyang Saab. Ibig sabihin, lumilipat na sila kahit sa usaping ito sa sarili nilang aviation. Unti-unti pero tuluyan ng lumilipat ang Europa sa sarili nila kahit paano pa man pakinggan yon. Kaya nananatili pa rin ang mga Amerikano. Hindi talaga umalis ang Amerika. Maling isipin na umaalis ang mga Amerikano sa Europa, inaalis ang mga sundalo at armas. Ang konsepto ng NATO 3.0, Europa ang magpapaunlad ng ekonomiya habang ang mga Amerikano ang magpoprotekta tulad ng nakasanayan pagkatapos ng ikalawang bigmaang pandigdig, isang modelong ipinataw naman ng mga Amerikano. Ganyan ang buhay sa Europa ng maraming dekada. Pero dumating ang panahon na hindi na lang dapat paunlarin ng Europa ang ekonomiya, kundi kailangan na rin nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. At maging tapat at objective din tayo. Umasa lang sa sandatahang lakas ng Estados Unidos sa sitwasyon na may agresibong Rusya sa tabi mo na gumagawa na ng mga sabotahe at provokasyon sa teritoryo ng Europa ay magiging napakabobo. Napakabobo talaga. Pero kailangan talagang hikayatin ang mga Europeo dito at ipaliwanag ang banta mula sa Rusya. Sa kasama ang palad, hindi lahat ng Europeo ay naniniwala dito. At ipinapakita ito ng mga kanang grupo doon na umiiral sa bawat bansang Europeo na biglang nagsasabing magkaibigan at makipagtulungan ulit tayo sa mga Ruso. Dito, pwede nating gamitin si Donald Trump na nagsasabing bahala kayo sa sarili nyo o aalis kami at iiwan kayong mag-isa laban sa Rusya. Nakakaudyok ito at gumagana. Kita nyo ang budget sa depensa at ang mga Europeo na nagsimulang magtrabaho para sa sarili nilang industriyang pangdepensa at naglalaan ng pondo. Pansinin nyo, hindi rin basta-basta nagbibigay ng lisensya sa produksyon ang mga Amerikano. Kung titingnan nyo ng mabuti, si Michael Waltz, sa tingin ko, ang nagsabi nito, kung hindi ako nagkakamali, na siyang kinatawan ng Estados Unidos sa NATO, siya si Matthew Whitaker. Kamakailan lang, oo, si Matthew Whitaker, oo, sinabi niya na oo, hindi. Сказал о том, что Sinabi ni Matthew Whitaker na naglaan na ng malaking pondo ang mga Europeo para sa sarili nilang defense industrial complex kamakailan.
Malaki ang panganib na gamitin nila ang pera para bumili lamang ng mga armas na Europeo. Saan pupunta ang Amerikanong defense industry na matagal nang nagbebenta ng arma sa Europa? Kaya sila nagbibigay ng mga lisensya, kaya inilipat ang produksyon at iba pa para manatili sa estrukturang ito at makasali pa rin sa merkado, para kumita rin sa merkadong ito. Kaya sa pagtatapos, ulitin ko ulit. Kapag sinabing si Trump ay umatras, hindi ibig sabihin umalis siya sa eksena. Siya pa rin ang boss na nagbigay ng kagamitan. Oh, kunin nyo, gawin nyo. Ginawa ito ng mga Europeo. Sa sitwasyon natin dito sa sitwasyon ng Ukraine, ito ay sobrang ideal na paraan. Kung ayaw ni Trump magpundo o magbigay ng tulong, ayos lang. Basta ibigay mo ang kagamitan at umatras. Kami na ang bahala. Ito na ang huli kong sasabihin. Mahigit 1 taon na rin itong napansin at napansin din ito ni Trump nung nakita sila ni Zelensky. Sabi niya, hindi talaga maikukumpara ang sitwasyon na yon sa Pebrero sa Oval Office sa 2025. At inaamin ito ni Trump, sabi niya, noon wala pang mga baraha noon pero ngayon meron na. At dahil saan sila lumitaw? Maging prangka ako, naging abala si Trump sa digmaan laban sa Iran kaya nagkaroon ng mga baraha ang Ukraine. Habang nangyayari yon, inayos ng Europa ang sarili nitong balangkas ng pantingin, mga ugnayan, sariling pananaw at arkitekturang pansiguridad. At napunta tayo sa puntong ngayon ay sinasabi ni Trump, nagkaroon na ng mga baraha ang Ukraine. Nakikita natin ang punto niya na ang mga pag-atake sa Moscow ay paglala, ngunit maaring ito rin ang magdulot ng pagtatapos ng digmaan. Oo, pero itong konsepto na wag makialam pagdating sa Europa, sa tingin ko, dito ay may kaunting pagkakaiba. Tama yung layunin ng Europa na nabanggit mo, pero ilang taon pa bago ito matupad ayon mismo sa mga Europeo. Sa ngayon, hindi pa lubusang handa ang Europa. Sa ngayon siguro, ngayong araw na ito, para sa Europa, siguro mas angkop ang konseptong tutulong si Trump. Bakit ko ba ito sinasabi? Ang tinutukoy ko ay lahat ng mga babala ng mga serbisyong paniktik na sunod-sunod na lumalabas nitong mga huli mula sa mga bansa ng NATO, kabilang na ang tungkol sa mga posibleng provokasyon ng Russia laban sa mga bansa ng Baltics at Poland. Sa Lithuania, umalis na ang mga sundalong Amerikano para sa rotation at wala pang bagong dumating. Sa ganitong usapan, kung may mangyari dito sa silangang bahagi ng NATO, si Trump ba ay magtatanggol, tutulong? Sa tingin ko, At agad kong naalala ang huling pangyayari na may kinalaman sa Polonia. Naalala mo ba yung kwento na may nakabaluting brigada na pinadala para sa rotasyon? Tapos sinabi ng US Defense Secretary Pete Hegseth na alisin na lang yon at hindi na kailangan magpadala ng iba sa Polonia. At kung paniniwalaan natin ang mga Amerikanong media at ang mismong pahayag ni Trump nang malaman niya ito, sinabi ng Amerikanong presidente na parang hindi pwedeng ganunin ang mga Polako. Sa mga kaibigan, hindi pwedeng tratuhin ng ganoon ang mga kaibigan mula sa Polonia. Nakipagkita siya kay Karol Nawrocki at sa huli, bumalik doon ang nakabaluting brigada. Alam mo siguro, sasalain ko ang kahit anong mga pahayag na pampolitika na naririnig. Ngayon, ang brigada, alam ba natin ang schedule ng rotasyon nito sa Lithuania? Hindi ko kayang akuin ang responsibilidad at sabihing alam ko. Maaring ito ay sapat na makatwiran at normal na proseso sa loob ng NATO ang alisin ang brigada mula sa Lithuania. Ilalabas at sa ibang lugar tulad ng Romania na dadagdagan ng tropa. Pagkalipas ng 3 buwan, mas maraming tropa ang darating sa Lithuania. Pwede rin nating isipin halimbawa na aalisin ang Amerikanong brigada sa Lithuania at papalitan ng Aleman na brigada. Maisip ba natin yon? Pwede kaya natin, ang Aleman na brigada ililipat din naman talaga o hindi, ang Aleman na ililipat talaga ayon sa plano. O ayan. Ibig sabihin mahirap sabihin dito na basta-basta inaalis ng Estados Unidos ang mga tropa, pinapalis at kung ano-ano pa. Kumuha lang tayo ng mga hiwa-hiwalay na pangyayari, mga bukod-bukod na sitwasyon. Oo, totoo. Kung titignan ang mga hiwa-hiwalay na pangyayari, mukhang umaalis ang mga Amerikano. Ang mga Amerikano, ganito na lang. Ang Amerika ay negosyo. Tulad ng sinasabi ni Angela Merkel, business as usual. Ganyan ang mga Amerikano. Si Trump ay business as usual. Sa totoo lang, doble pa. Ibig sabihin, sinusubukan niyang pagkakitaan lahat, gaya ng kwento ng mga Tomahawk sa Alemanya. Si Biden gusto niyang ibigay yun ng libre, pero si Trump ang nagpasabi sa mga Aleman, sige, bibilhin namin yan. Sinabi ni Merz na nagkasundo sila na magkakaroon ng mga Tomahawk sa Alemanya, pero binili ito. Mas maganda ito para sa Alemanya dahil sila nang magpapasya kung paano at kailan ito gagamitin. At hindi yung ang desisyon ay nasa kamay lang ng Amerikanong hukbo. Kaya inuulit ko,
Binibigyang diin ko, laging kailangan tingnan ang dokumentasyon. Ang dokumentasyon ay binubuo ng dalawang bagay. Narito ang konsepto ng NATO 3.0 nang ibig sabihin ay inililipat ng mga Amerikano ang kanilang focus sa Indo-Pasipikong reyon pero hindi sila umaalis sa Europa. Nagbibigay sila ng pansamantalang transition period para sa Europa para unti-unting makalipat ang Europa sa sarili nitong depensa. Hindi pa tuluyang umalis ang mga Amerikano sa Europa kaya hindi kailangan magpanik. Kailangan pa ng Europa ng ilang taon para sa muling pag-aarmas. Kahit may nagsasabing umalis na raw sila, nandiyan pa rin sila ngayon. Hindi pa sila umaalis, kailangan nating aminin yan. Tulad ng pagpapalit ng mga eroplanong pangmaagang babala, hindi agad-agad nangyayari yan ngayon. Alam nating umorder na ang mga Europeo ng 10 ganitong eroplano, pero sa ngayon, Amerikano pa rin ang 10 AWACS. Sa pagkakaintindi ko, mananatili ang sitwasyon hanggang matapos gawin sa Sweden ang 10 bagong eroplano, tsaka lang magkakaroon ng pagbabago. Ayan, kaya ganyan ang tingin ko. Dagdag pang ikalawang dokumento, ladi ko rin itong binabalikan. Desisyon ng Kongreso ng Estados Unidos na inilobi ni kalihim ng Estado Marco Rubio na nagtatakda ng minimum na 76,000 Amerikanong sundalo sa Europa. Kailangan nating maging objektibo. Nakikita natin ang pagbaba ng bilang. Bakit ito nangyari? Bago ang 2022, 6,000 ang bilang, pero matapos salakain ng Russia ang Ukraine, biglang tumaas ito. Ngayon, sinusubukan na lang ni Trump bumalik sa antas na iyon. Napapansin din na palaging gamitin ni Trump ang paksang ito bilang baraha sa pakikipagtawaran. Kapag sinabi ni Trump na muli niyang aatras o tatalikuran nito, tingnan niyo agad ang kasalukuyang lagay ng ekonomiya. Kung napansin mo, kamakailan lang sa ganitong sitwasyon, Alexei, medyo limitado lang ang oras natin kaya gusto ko sanang tapusin na at bigyan ng buod. Oo, sige, kung susumahin, ganito, kung magbibigay tayo ng buod sa kabuuan, binibigyan natin ng positibong marka ang summit ng NATO. Oo, sa tingin ko positibo ito para sa Europa at Ukraine. Walang nangyaring trahedya at napakahalaga na ang Turkey ay nagiging. Malinaw nating naunawaan ang Turkey ay lubos na panig sa Europa at wala na yung mga doble-dobleng laro ni Recep Tayyip Erdogan. Hindi siya tuluyang kumakala sa Moscow pero tinatanggihan ng S-400 at pinipili ang F-35. magandang indikasyon ito para sa Europa. Isa itong kontrobersyal na usapin para sa Israel, para sa sitwasyon sa gitnang silangan, pero hindi na tayo nakikialam doon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa NATO. Mamaya sa banda huli, tatalakayin natin ang tumitinding sitwasyon sa gitnang silangan. Salamat sa pangsali sa programa. Salamat din po sa inyo. Paalam.